So, that is a dilemma for the prosecution because they have not yet established na ito nga ay part of the classification of an impeachable offense. Kung ito man po ay betrayal of public trust, walang malinaw doon sa testimonya ng dalawang testigo because they are not the ones qualified to testify on it. Matapos ang 5 araw ng pagdinig sa Senado, gaano nakalapit ang prosecution in proving Article 4 ng kanilang impeachment case. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Malapit na nga ba silang mapatunayan ng Article 4? Malabo po. Napakalayo pa rin. Kasi, so far, everything that they have been proven dito sa 5 araw ng kanilang pagdinig ay ito lamang existence of the videotape ng interview ni VP Sara Duterte. Now, the prosecution tried very hard sa pamamagitan ng mga testigo na ito na gumawa ng mga legal conclusion na yung ginawa na yun ni VP Sara is an impeachable offense, which I think they failed to do because even on the assumption that meron nga talagang grave threats na in-issue, ang basic question dyan is that an impeachable offense? Well, ang prosecution na sinasabi, yung pananakot na yun ni VP Sara is already an impeachable offense. Now, is that true? Pumapasok ba yun dun sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution? Na sinasabi, ito lamang po yung mga grounds for impeachment. Number 1, ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at saka betrayal of public trust. It appears as if ang prosecution is trying to target itong last classification of impeachable offense, yung betrayal of public trust, kung saan po pwedeng ipasok yung grave threats. Kasi po, malawak talaga ang definition ng betrayal of public trust. So, gusto nila, isaksak dito yan, na ito na yung betrayal of public trust. Will that be an accurate assumption? Well, here's the truth, ang definition of what constitutes a betrayal of public trust is entirely a political question. It is based on the judgment of the Senate now. Magsasabi if yung threats na yan na supposedly in-issue ni Sara Duterte ay papasok bilang impeachable offense under yung betrayal of public trust. Of course, the defense is saying that it is not. Ang prosecution ang sinasabi, it is na betrayal of public trust. Ang tanong na lang dyan, na kanina paulit-ulit nating nadinig, is this actually a crime yung ginawa ni Sara Duterte? Kasi nadinig nyo dyan, kasi merong kondisyon ang sinasabi, ang krimen ay gagawin, papatayin si BBM kung siya ay papatayin. Si Sara ay papatayin, ipapapatay si BBM, si Liza, at saka si Romualdez. So, will that constitute a grave threat? So, para maintindihan natin yan, tingnan natin yung sinasabi nung batas sa grave threats dito. In Section 282 of the Revised Penal Code, it says here, any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family any wrong constituting a crime shall suffer the penalty next lower in degree than that prescribed by law for the crime be threatened to commit. If the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition, even though not unlawful, said offender shall have attained his purpose. If the offender shall not have attained his purpose, the penalty lower by 2 degrees shall be imposed. Okay. So, ang sinasabi po dito sa grave threats, ang grave threats is ang krimen ng pananakot, nagagawan mo ng krimen ang isang tao. Ang penalty sa'yo, ayon dito sa batas, ay 1 degree lower. Ibig sabihin, kung halimbawa, kung ang sinabi mo ipapapatay mo, so that's reclusion, death to reclusion perpetua. So, dahil ito ay grave threats lang, bababa ka ng 1 degree. So, magiging instead na reclusion perpetua, posibleng reclusion temporal na lang, between 20 years ang imprisonment mo. So, hindi ka na, dahil threat lang ito, hindi mo naman isinagawa. Pero,
ito ay kung mayroong kondisyon yung threat na ginawa mo. Dalawang klase po yung kondisyon na sinasabi dito. Ito po yung kondisyon ay hindi po yung kondisyon na ginawa ni Sara Duterte na kapag pinapatay ako, yun ang kondisyon. And dito sinasabi, yung threat na ginawa mo ay dinagdagan mo pa ng kondisyon. Halimbawa, sabi mo, ipapapatay kita pag hindi mo ako binigyan ng hati dyan sa kayamanan ng lolo natin. Ayan, may kondisyon yon. So, even though illegal naman, alam ba, magkamag-anak naman talaga kay lolo niya, dapat talaga may hati siya. Although mayroon siyang share talaga dapat doon, although hindi unlawful yung condition, it is still a condition and that is still a threat. Hindi po ito yung condition na sinasabi sa batas na kanina dinidiscuss ni Lonto na parang sinasabi niya yung ginawa ni Sara Duterte is a condition doon sa paggawa ng pananakot. Ito, ang kondisyon na sinasabi sa batas, meron kang pananakot, papatayin kita, dinagdagan mo pa ng kondisyon na pag hindi mo ako binigyan ng mana ng tatay natin o ng lolo natin. That is the condition. Dito kay Sara Duterte, ang kondisyon niya ay magaganap ang krimen, ipapapatay ka, kung siya ay ipapapatay din. So, dapat mangyari muna yung kondisyon. Hindi ito simultaneous with the threat or after the happening of the threat. No? So, yung kondisyon kay Sara Duterte is magaganap lang yung krimen kung ginawa ang isang bagay sa kanya. So, makikita nyo dito na hindi pumapasok dito sa legal requirement ng grave threats yung sinasabi na ito ni Attorney Lonto. So, in the sum, yung kabuuan ng lahat ng testimonya na ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo nung isang araw pa, walang kinapuntahan itong testimonya na ito because the videotape is not even being challenged by the defense panel. Ay adapted nga ito as their common exhibit eh. So walang question dun sa video. The question here is, tama ba yung legal conclusion ng NBI? At parang lumalabas na nga dito sa mga pagtatanong ay naging selective sila sa kanilang investigasyon as always. Ang inimbestigahan lang nila yung dito kay Sara Duterte na statement pero hindi nila in-examine kung totoo nga na mayroon bang hinire na napapatay, na killer or na assassin. Wala daw silang personal knowledge tungkol doon. Kasi para sa kanila, natapos na yung krimen when the threat was committed. So, that was the end of it. At yung iba pang aspeto ng investigasyon, wala na. Hindi na importante sa kanila. Hindi na yun pinag-uusapan. So, that is a dilemma for the prosecution because they have not yet established na ito nga ay part of the classification of an impeachable offense. Kung ito man po ay betrayal of public trust. Walang malinaw doon sa testimonya ng dalawang testigo because they are not the ones qualified to testify on it. Sa totoo lang, hindi sila ang kwalipikado na mag-testify. Everything that they said about that are just mere opinions as of this time. At kung ito nga ay betrayal of public trust, you have to go to the Senate vote. Eventually, it becomes a political question. Pero ang pinaka-critical na nangyari sa araw na ito ay yung sa dulo ng presentasyon ay sinabi ng prosecution na hindi na nila ipipresenta si Attorney Zulaika Lopez. Surprise, surprise. In-expect natin yan na kunyari lang ito ipipresenta sa Zulaika, but probably they realize they are at a disadvantage kung ipipresenta nila ang Chief of Staff ni Sara Duterte. Because pag ipresenta mo yan as a witness for you, yung depensa can cross-examine that witness at puro leading questions. At sigurado, ilalagpak sila ni Zulaika Lopez. At alam nila yan, madudurog lalo. I don't even know kung bakit nila naisip-isipan na gawing testigo nila si Zulaika Lopez. Siguro, ganun sila ka-desperado because they really don't have any witnesses. Pero mahalaga niyan, kayong lahat na nakikinig, nakikita ninyo yung lahat ng pinag-uusapan natin nangyayari ngayon sa Senado. Kasi lahat tayo, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikialam, patuloy tayong nagsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. Mga kababayan, Day 5 na ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, July 14, 2026 at tuluyan ang nagkabuhol-buhol ang serko ng prosecution sa Senado.
Kung akala ng mga nanggigigil dyan na may matibay silang alas ngayon, pakinggan ninyo ang aking POV kung paano tuluyang gumuho ang kanilang gawa-gawang kwento. At heto ang unang resibo. Ang mismong star witness ng NBI na si Attorney Jeremy Lutok na pilitang umamin sa cross-examination nang urutin siya ng depensa kung may personal na kaalaman ba siya na kumuha o nagbayad talaga si VP Sara ng assassin o hitman. Ang mismong sagot ni Lutok, ito sabi niya, I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto ninyong malaman. Marunong ba kayong makinig? Ang star witness ng NBI, mga babayan, umaming walang personal na kaalaman. Ano ito? Paglilitis o chismis? Akala ni Lutok, makakalusot siya sa pasikot-sikot na sagot, mga kababayan. Pero hinarap siya ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at literal na ginisa ukol sa banta na pag pinatay ako, patayin silang tatlo. Kasahan siya ni Cayetano, mga kababayan. Sinabi ni Cayetano, my point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na ini-threaten feels threatened. Pero kung wala naman silang tatlong balak na patayin siya, why would they feel threatened? Diba? Unless you're saying now, you think balak na nilang patayin si Vice President. Boom! Diba? Supalpal, mga kababayan. So kung walang balak pumatay kay Vice President ang Malacanang, bakit silang matatakot sa kondisyon niya? Tapos, pumasok din sa eksena si Senator Judge Robin Padilla. Tinanong niya si Lutok, mga kababayan, kung may nakita ba silang aktual na presensya o pagsali ng Vice President sa mga nagaganap na protesta para sa sedition. At ano ang naging formal na sagot ni Lutok? Sabi niya, in so far as I'm concerned, wala akong nakita, sir. Klaro testigo nyo na ang nagsabing wala raw siyang nakita, mga babayan. Pero kung akala ninyo doon lang nagtapos ang komedya, mga babayan, heto ang isa pa sa naging pahayag ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. Noong una, pinipilit niyang narinig niya ang interview ni VP Sara. Pero nang pilitin ng korte, napilitan siyang umamin na ang kanyang impormasyon ay hearsay. O sabi-sabi lang pala. Nagkakabuhol-buhol ang sariling dila, mga babayan. Narinig mo ba talaga, Attorney Lorna? O chismis lang ang narating sa'yo? Attorney! Idagdag mo pa ang mga nakakahiyang typographical error sa official affidavit ng NBI, mga babayan. Inamin mismo sa korte na nagkamali sila sa pag-type at inilagay na nag-resign si VP Sara bilang Secretary of the Department of Justice, ibis na Department of Education. At ano ang naging palusot ni Lutok, mga kababayan? Sabi niya, Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact na ang NBI mayroong findings. Grabe, mga kababayan, ang kapal. Attorney Lutok, kapag kaso na pwedeng magpatalsik sa Vice President ng bansa ang hinahawakan ninyo, accuracy is not optional. It is expected po. Hindi ito simpleng typo lang. Seryosong kapabayaan ito. Pero pang isa pang nakakatawa. Itong si Representative Joel Chua at ang kanyang mga kasamahan na konting mura lang, mga kababayan. Kung umarte, akala mo pinagbantaan na ang buhay. Feeling mo naman, Representative Chua, masyadong OA. Ang lakas mag-inarte tungkol sa bodyguard at seguridad para magpaawa sa publiko. Huwag kami kuwa, kaugmiswa. Dahil alam ni na Attorney Lorna Capunan at ng buong prosecution, mga kababayan, na sunog at gawa-gawa lang ang kwento nila, bigla silang nagdeklara na hindi na raw ipapatawag si OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, at si House Security Executive Director, Captain Belinda Bello. Sabi nila, mga kababayan, they find it totally unnecessary na daw, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello. Wow! Sa isang seryosong kaso ng impeachment, mga kababayan, ang pag-uulit ng testigo ay paraan para patatagin ang ebidensya. Ang totoong dahilan kung bakit nila iniurong si Attorney Zulaika ay hindi dahil sa redundant ito, kundi dahil alam nilang mas makakasira at mas makakapinsala sa kaso nila kapag isinalang ang mga yan. Ang tawag dyan ay atras taktika. Dahil bahat ang buntot nilang mabuking sa korte, mga kababayan. Kaya naman, bago tayo magtapos, ilatag natin ang opisyal na scoreboard para sa araw na ito. Sino nga ba ang nakapuntos at lantarang nanalong pumatak ang gabi sa trial na ito? Walang iba. Waibot anay. Para sa akin walang iba kundi ang defense panel ng Vice President, mga kababayan. Durog na naman ang prosecution ngayon. Bakit ko sinabing panalo ang defense? Simple lang. Dahil sa matalas nilang diskarte, mga kababayan. Napilitan nilang i-admit ng star witness ng kabilang panig na ang buong kaso laban kay Vice President Sara ay nakasandig lang sa hula at walang matigas na ebidensya. Nabuking pa na ang mga affidavit ng prosecution, mga kababayan, ay puno ng sablay at minadali. Diba? Kapag ang sariling testigo, mga kababayan, at abogado ng kalaban ang kusang nagbabaon sa sarili nilang kaso habang nakatayo sa korte, automatic na yan, mga kababayan, na ang puntos ay diretsong napunta sa depensa ni Vice President Sara.
Mga kababayan, habang pinapanood natin ang serkong ito na punong-puno ng pasikot-sikot na testigo, tulad ni Atty. Jeremy Loto, mga taong OA na nagpapaawa tulad ni Chua, at mga urong-sulong na persecution sa pamumuno ni Atty. Lorna Capunan na takot ilabas ang sarili ng testigo. Napakalinaw ng paalala ng salita ng Diyos, mga kababayan, sa Proverbs chapter 12 verse 19. Ano ang sabi doon? It states there, "The lip of truth shall be established forever." Ang tapat na labi ay maitatatag magpakailanman. But lying tongue is but for a moment. Ngunit ang madayang dila ay sa isang sandali lamang. So, maaari silang mag-ingay, mga kababayan. Maaari silang umarte na parang mga biktima. At maaari silang magtago ng mga testigo. Ngunit ang mga kasinungalingan ay walang sapat na paa upang makatayo sa harap ng tunay na katarungan. Ang katotohanan, mga kababayan, ay laging mananaig dahil ang Diyos ay hindi natutulog sa mga nagnanais magpabagsak sa mga taong tapat. Manindigan tayo sa katotohanan, mga kababayan. Patuloy tayong magbantay sa mga susunod na araw ng paglilitis, mga kababayan, and kita-kits sa susunod na vlog. Ingat!